Maayong adlaw kaninyong tanan o Happy New Year. Second Sunday na sa tuig, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Thank you for God's sustaining grace kanaton tanan. Excited ta for God for what the Lord will do. No, sa iyang pagabuhaton mo na padayad ta nga maglakaw uban kaniya. Remember, this is all about walking with God. Christianity is a way of life, which means we live our life every day, following the example of Jesus. That's why we are walking as close as possible with Him. So we can, easily align atong hinabuhi sa iya, mga lihok, panultion, mga trabaho, and everything. Tanan nga atong ginahimo, mga ginabuhat na ito tungod sa Ginoo, alang-alang sa Ginoo. Hinagi sa iyang grasya o gahong kusong para sa iyang himaya o gadungganan. Mahimo siyang panimbahon, no? Mahimo siyang pasidumog. Hallelujah. Ngato sa Dios makapahinmaya siya kaniya. No? Usa lang ka kinabuhi. Walay kalainan, there is no difference sa atong Domingo ang kinabuhi o sa atong Lunes, Martes, adlaw-adlaw ang kinabuhi. It's the same life. Usa lang kang kinabuhi, dili duwa. Mao na siya ang essence sa pagka-Kristiyano o pagkasumusunod ni Jesucristo. Now, sa last year, pila ka bulan to katong gihisgutan ang simbahan, no, sa Bagong Tugon, New Testament Church, the early church. Lingon siya sa iyang mga pagampo, apil ang kuwasa, ligon siya sa iyahang pakigrelasyon, no, sa Diyos o pakigrelasyon sa mga kaigsuonan. Mao nga simbahan o katilingban sa Ginoo, Congregation of God, ligon sila sa ilang pagtuman, ligon sila sa ilahang pagsugid, no, confession, declaration. Grabe ang ilang conviction kalabot sa Diyos. Dili sila mo bigay, walay compromise sa ilang hinabuhi. Unsa tong ilang gisugid, gilitok, gibarugan nila. Praise God. Ligon sila sa ilang paghatag. Hatag nila ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Hatag pud sila sa ilang mga resources. Now, amen. Magtinabangay sila tungod kay manggihatagon sila. Maligya pagyuta tungod ba balay o ang halin ilang gi-surrender ngadto sa mga apostolis. Ligon sila sa ilahang pagkinabuhi nga haom sa Dios, sa pagsimba kaniya sa tanang adlaw. I-practice nila tong everyday worship, every time worship, everywhere worship, through everything that they do. Everything they do is worship to the Lord. Kana siya. Grabe sila ka simple lang sa ilang nabuyan. Kusgan sila sa tanang aspect. Lingon po sila sa pag-handle nila sa mga paglutos, na mga kalisdanan, no? Kamao sila mo atubang niini, dili sila mo dagan, wala sila dagan. Yeah. Kabaw sila mo atubang niya. Barog yun sila para sa Ginoo. And then another thing, gusto na ko i-discuss as a start dyan o point karong Domingo ha. Lingon yun sila sa espiritu, diya sa espiritu sa Diyos. Sa ilang pagsalig, reliance or dependence on the Holy Spirit. Makita nimo all throughout sa Book of Acts, sa kasaysayan nagahulagway sa tanan nilang lihok o pagkinabuhi na masaligod kayo sila sa Holy Spirit. Kumplito ang ilang conviction pagsalig nga si Holy Spirit gipadala sa Amahan pinagi kay Jesucristo aron mo'y motabang kanila. And so they relied on the help and comfort of the Holy Spirit. Nisaling yun sila, nisandig sila sa tabang o sa kalipay nga ihatag sa Espiritu Santo ngadto kanila, no? Ako i-discuss gamay nihatag na ko ang mga
verses ani sa kasulatan. Praise God. Pareha sa kanabang nahitabo kay Philip sa Acts chapter 8. Babasa sa Acts chapter 8 verse 39. Acts 8:39 ang mumo nga verse nag-ingon nga si Philip di alsa, di alsa siya. When they came up out of the water, humaniya gibunyagan tong eunuko, the Holy Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. Took Philip away. And the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. So, grabe nga tabang ni hinanali gani ni nga tabang, no? Tawag na to ani divine intervention kay sayid naman ta, we all know nga in those days limited ang ilang mga panalapi, no? Like sa chapter 3, niingon si Peter andyan, wala ra ba ko'y kwarta. Sukumo nga sa ila nga nag-lunch out sila sa ministry, wala sila yung mga kwarta, wala klarong support, wala man sila nag-rely sa support nga kalibutan nun, tawhanon. No, di man pareha karon nga mga mag-minister karon, mag-church planting, mag-pioneering, dili mo lakaw og walay fix nga support nga isaad nga ipadala kada buwan. Kini sila, these are different kinds of people. Lakaw lang ni sila kay Holy Spirit na nagagiya kanila, they just obey and rely on the Holy Spirit on what help He will give. Sa ilan, dili, way pamasahe, nya gusto na mo uli, balik na sa headquarters, way pamasahe, katungdalan nga iyang nahimutangan, kuha naman tundala na abandoned road man to. So kung mahulap siya sakyanan, muragwa na yung aging sakyanan nito. Wa po siya kwarta kung nga yung sakyanan mo agi. Pero tungod sa lesson nga sitwasyon, di hapon mo makita paano si Holy Spirit mutabang. And you will love a story, miraculous story to tell about divine provision, about divine help, divine intervention sa imuhang inabuhi. So hinanali lang, gi alsa si Philip sa Espiritu. No? Wala na siya makitaan sa iyahang kauban, niya pagmata pa niya o pagbukap siya mata, tuan na siya sa laing lugar. Inga na siya kanindot ba? Pag kumplito ang atong pagsalig sa Ginoo, ulay kaba, ulay kulba, ulay kagyo. Larga lang ta, tuloy-tuloy lang sa atong pagpamuhan para sa Ginoo. So, mo na ako kung i-inspire kaninyo, no, as we start this new year. This is 2026 na, and we are drawing closer, padulduol kita ba sa pagbalik ni Kristo. Bantayan nato ang dagan sa Middle East, sa Jerusalem, ug sa iyang mga silingan. You know? Bantayan nato. Pero, samtang li ta dito, padayon ta sa pagtrabaho kung sa itong ginahonghong Holy Spirit, tikta nga mo, minaw niya, aksyon na yun, para makasinati ta sa buhi nga pagtabang niya. Mga hinanali nga pagsulbad niya sa atong kulbahinang nga sitwasyon, o makadawat si Kristo og dagong himaya, dako nga kadungganan. Dinhipod, makita nato ang pagsalig nila kay Holy Spirit kalabot sa giya, guidance, no? Guidance and direction, may tungod sa unsa ang ilahang pagabuhaton. For example, sa Acts chapter 13, or now Acts chapter 16, sa verse 6, paingon sa verse 10, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit. Gipungnan sila sa Holy Spirit nga di sila magwali sa pulong ngadto sa probinsya sa Asia. And then sa verse 7, when they came to the border of Mysia, well, sa abot sa utlanan sa Mysia, ning suway silang sulod sa Bitinya, pero ang Spirit wala motugot. And verse 8, they passed by Mysia and went down to Troas. Anya, during sa gabi, pag-abot sa gabi, sa Troas sila natulong. Si Pablo nakakitag pananawon. Nga dunay usa ka tawo dito sa tabok sa dagat, sa probinsya sa Macedonia, nga nagstindog dias baybayon. Og naghangyo kang Pablo, come over to Macedonia and help us. Moto,
ang guidance sa gihimo ni Holy Spirit kanila, gipugnan sila sa pagsulod sa mga lugar nga gusto nilang sudlan, iabrihan ni Holy Spirit katong bagong lugar nga ilang dapat sudlan. Kanindot pa nga na ta naga-ministry, no? Specific ang guidance. Specific. Let's pray, let's believe, amen, that the Lord will do that sa ato malakaw, kalabot sa mga balay nga ato nga pasakon, atong mga katao nga atong istoryahon, mangayo ta guidance, Holy Spirit, unsa man yung tawhanan ni mao ba ni tawhanan nga gusto nimo? Paistoryahan nga nako. Na maghimo kita og mga pag-ampo pagpuasa karon sugod karong Lunes, karong Domingo sa 11, no? Kini nga Sunday. Unya apila na pag-start ng tag-ampo sa mga tao, mga banimalay nga atong gitinguha nga madangop sila sa tiilan sa Ginoo. So we start praying for them, ilista nato sila nya. Minimum og 12 ka tao, 12 ka pamilya. Nya dadto pag-ampo nga giyahan ta sa Ginoo ngadto kanila, no tagaan ta sa Ginoo og mga ilhanan, no? Guidance. Nya hasta pulong atong litukon mangayo ta sa Ginoo mapulong nga siya gyud ang mo-provide sa pulong, di lang ta sulti nga base sa atong kahibalo, base sa atong naandan, base sa atong master na nga mga linya, magsulti ta base sa pagtabang, paggiya, pagkautol ni Holy Spirit. Para pag katapos na ng tanan, ulay laing makadawat o gimayok daig ko dili. Si Jesu Kristo lamang. Kaya ang main nga trabaho ni Holy Spirit mao ang pagpadako sa ngalan ni Jesu Kristo. The main role of the Holy Spirit is to glorify the name of Jesus, and when Jesus is lifting up, Jesus will draw all men unto Himself. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. And then, makita po nato nga, nagsalig sila sa giya, I should say, council, panambagon sa Holy Spirit. No, Acts chapter 13, magsugod sa verse 1, baygon sa 4. Dito sa simbahan sa Antioquia, bago pa din natukod, ato na ning nahibawan nga ang nagtukod aning church at Antioch, dili mga apostol, dili mga diakono. Dili mga sikat nga mga tao, mga ordinaryo ra kayong mga tao nga ang mga ngalan wa gani na mention. Pero amazing kayo nga kongregasyon kini kay sa kabag-o pa nila nagalihok na gyud ang Holy Spirit sa ilang kaliwala. Na sila yung mga leader dito, no? Mga prophets and teachers began to rise up. No, usa niya na mo si Barnabas, si Simeon, si Niger, si Lucius, si Manain, ug niya si Saul. Si Saul dito nga primero nga kasaysayan niya nga ditungha diya sa libro sa buhat, maglulutos. Pero karon kani si Saul usan na sa mga prophets and teachers dito. Ug samtang matud sa verse 2, no? Samtang nagaampo sila o nagasimba sa Ginoo, worshiping the Lord and fasting, apil ang puasa. The Holy Spirit said, nihonghong ang Holy Spirit, dunay gi hatag ang Holy Spirit nga a word, message, word of counsel, panambagod. Nga unsa ang tambag? Nga ilain nila si Barnabas ug Saul alang sa trabaho nga diin sila gipanagtawag. Pag ganindot kayo, no? Indot kayo ba nga ang mga personalidad mismo, dili lang ang lugar, no? Ang lugar ang ginatumbok ni Holy Spirit. Kanang siya po ang nakatumbok sa mga personnel nga ma-involve. Hallelujah, no? Yan indot, mao na atong tingwaon, no? Tingwaon, usahay magbase lang ta sa mata sa tao, mingon ta kani murag angayan ni nga leader, kini murag angayan ni nga mahimong evangelist, kani kay nindot og tingog worship leader na to ni. Tinawhanon ra kayo ba? Kani siya guidance and counsel from the Holy Spirit. E siya man gyud ang labing nasayod sa kanan. Kanindot ko magugol ta og panahon diya sa pagsimba, paghulat, no? Pagampo, no? Parisan jud puasa kaysa Bible ang pang-ampo, inaparisan nyo ng puasa niya. Puasa, parisa na ampo. No? Paggahin o panahon, diya sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Paghumol, paghulat. Hallelujah. Hantod nga ipadayan sa Ginoo ang iyang panambagon, ang iyang hunahuna. Kalabot sa lugar nga tuwan-tuwan, kalabot sa mga personnel nga dapat ma-involve. Ang kasagaran sa mga simbahan nun, wa naman kayo nagapraktisaan Muna iagi na natong eleksyon ang pagpili sa mga kandidato. Hinsay mahimong mauni, mahimong diakono, mo magbuto ta. Igisundog man nato ang pamagis kalibutan niya. Pag buto-buto na gani, di gyud malikayan mahimo ng politika.
Sagaran mo daw, katong nag-donate sa yuta, gahatag og dako kwarta sa simbahan, katong may mga grado, may mga impluwensya na daan, sila itong mapilian. Pero it doesn't mean nga tungod kay kwartahan, tungod kay maayong laki, tungod kay may grado, mga profession, doesn't mean nga sila ang gipili sa Ginoo. Lahi ito kung magkulat ta sa iya, ha? Mga tag panambagon. Council. What is the mind of God about this matter? Who is God calling to fulfill this assignment? Kana siya ang dapat atong dalahon nga ito kaniya. And true enough, as it happened here, He will do the same. Dalaygo ng Ginoo. Tuloy-tuloy. Ang dagan. Now, sumpayan pa nato na sa 3 and 4. Mingon diya, so after they fasted and prayed, human sa pagampo, pagpuasa, ilang gipandungan og mga kamot, katong gi-send off, katong duha, si Barnabas ug si Saul. Katong uban nga wala pa matumbukin ni Holy Spirit, wala sila dahinong argabyado, wala sila, mahay ko, kay wala ko gitawag ni Holy Spirit. Kay, makita man na nato sa sunod niya, sila pun lain po ang assignment ni Holy Spirit. Ganto kanila. Bakit pasabot, tula sila ilugay ba sa kung unsa ang plano ni Holy Spirit. Dili pareha karon nga, pag eleksyon, lipay itong nakadaog, katong mga napilde, wala mabutan sa pwesto, manluod, balhin na simbahan. Kasagara. But this one, dili kay Holy Spirit man yun ang atong gitagaan og katumod nga mutumbok sa mga personalidad. Base sa iyang personal nga kabubuton. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo, no? Ato po nagtingwaon, ha? Diya sa atong mga tapok, sa atong mga satellite, no? Sa atong mga kalihukan, magsalig ta permi. Reliance on the Holy Spirit, dependence on the Holy Spirit. Another, nagsalig sila for divine enablement, no? Sa langit nun, Diyos nun nga katakos para pagbuhat sa mga butan, nagitahas kanila sa Espiritu, nagsalig sila kay Holy Spirit. Sa Acts chapter 3, verse 6, pamilya mo ani nga story, si Pedro ni katong ilang giayok silang doon ni Juan, dito sa ganghaan sa templo, gate sa temple, giayo nila niya. Nilitok si Peter, paminaro ganaya, panawaro ganyan, nilitok nganto sa tao. Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Sa lapi, bulawan, wala rin ako'y dalaway, ako Pero ang aniya kanako, ang aniya kanako, apan ihatag ko kanimo ang aniya kanako. Unsa man ang naa kang Pedro nga gusto niya mo ihatag niya. Wa man say kwarta, wa man say bulawan, wa man say pila. Yung dunay naa kaniya. Sig niya nako, what I have, ako ihatag sa imo. So unsa man tong iyang nabatonan? Unsa man to iyang kuptan? Holy Spirit. Bago lang siya napuno sa Espiritu. 1 chapter before, a day of Pentecost. Usa siya ni atong nasa tapok nga nasing kunsa ng Holy Spirit. Napatungan siya, natugdungan siya sa imong ulo niya tugdila. Nakalayo nga murag dila. Usa siya sa nagsultig laing pinulungan, ingon nga ebidensya sa pagkunsad ni Holy Spirit sa ilang hinabuhi. Na to, conscious si Peter nga doon na siya ni-receive. Doon ay naa na kaniya karon. Dili pag yun dugay, naa na kaniya. Siguro ma-feel niya ang presensya. Mabati niya ang kainit, ang kabugnaw, ang katamis sa presensya ni Holy Spirit sa iyang hinabuhi. Mao na nga, wa ko'y kahatag ng salapi, wa ko'y kahatag nga bulawan, pero dunay niya kanako. Ako ni hatag, bahibahinan takaani, piskan takaani. Hallelujah, amen? Kanito ta, maupo na nga ito ang himuon, as this new year begins and gives us the opportunity to do ministry at different places, different times of the day, of the week. Hallelujah. Lain-lain nga opportunity to do ministry, ayaw pag-conscious sa bola sa imuha. Dapat praktisunin mo ang consciousness nga naay naa kanimo, naa kay nga dawatan, naay naa sa imuha. O ang Holy Spirit, siya maunang nga sa imuha, siya mag-enable kanimo, nga makahimo ka sa mga imposibleng butang. Enable ka ni Holy Spirit nga makalitok ka o mga pulong nga gamhanan nga muhiwa sa kasing-kasing sa pinakagahi nga klase sa tao. Dili man ikaw mo'y mukabig, si Holy Spirit man ang magdag conviction nga to kanila. Pero siya mag-enable kanimo kay ikaw galamiton man niya, no? So ikaw mangahas ka, mag-abri ka og tapok sa inyong balay, ingon nimo imong lolo, lola, papa, mama, mag-igsuon nimo, mag-uyuan, silingan nyo, ibitahon nimo. Mangahas ka, no mo suway ka, mangisog ka.
Ayaw ka-conscious sa imong walay grado, kuwang pa ka, kay bag-o pa ka, ayaw. Hunahunaan nga na ka na'y nadawatan. Hallelujah. Labaw pas salapi, labaw pas bulawan. Unya, tanawa, unsa himuon sa Ginoo diha sa inyong kapo. Nilagi ka nimo. Sama sa nitabo din eh. Kay si Pedro, gi-enable ni Holy Spirit. Amen. So another na story ani, dinhi sa Acts chapter 13. Sa verse 9. Acts chapter 13 verse 9. Nindot po din ang naitabuan ng Acts 13 verse 9. Ningon din Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elimas and said, unsay iyang gingon ni Saul, you are a child of the devil and an enemy of everything that's right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Verse 11. Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind, and for a long time you will be unable to see the light of the sun. Immediately, mist and darkness came over him. He groped about seeking someone to lead him by the hand. Tiyaw ni mo ni Apostol Pablo din butaan niya ng tao din nga nangaha sa pagbabag sa bulatot sa Dios. I pray nga dili na unta ni mahitabo ni kay luoy po kaayo ba ang matungnan ani ba? Nga makatilaw siya gingon ani nga klase sa pagpanton, pagdisiplina sa Dios. Pinaagi sa iya Holy Spirit. Nga kag Pablo. Si Pablo puno sa Espiritu sa Dios. Bing bukas sa iyang baba. Paglitok niya mao nang iyang ipamulong. Wala man ni planuhan ni Apostol Pablo nga mo niyang isulti nga tuanin tawhana. Pero kining tawhana nagpasulabi na kaayo sa iyang pagkadaotan. Babagan niya ang paglambo sa buluhaton sa Dios. Katilaw siya. Sa gahom sa Espiritu sa Ginoo nga naa, nag-uban kang Apostol Paul. Now, ikaw ako ubanan pod sa maong nga Holy Spirit. I-enable kita niya sa pagbuhat sa mga bulaton nga makapahimaya kang Jesucristo. Amen? Amen ba? Nagsalig ba ikaw, anak? Again, balikon ako, ayaw ka conscious sa unsay kulang sa imong kinabuhi. Unsay wa sa imo ayaw ka conscious. Just realize nga na kay mga kakulangon. Pero labaw sa tanang dunduma, ayaw kalimti, nga doon na kay naduotan. Nanay na kanimo nga pwede nimo ipanghatag. Holy Spirit, pulong sa Dios, kauban na sila pirmi. Pulong sa Dios, uban sa Holy Spirit. Holy Spirit, o ang pulong sa Dios. Grabe ka na, kagamhanan nga combination. Apil na ang imong yano nga kinabuhi. Dimik sa Ginoo ang atong kinabuhi nga yano. Imagine mo atong kinabuhi nga ordinaryo, gipuy-an sa iyang espiritu, unya gidihugan, gibutangan patag daghang pulong sa Ginoo, gidepositoan pata, gibinlan pata niya bahandi ang maong iyang pulong. Hallelujah. Nya samtang maglakaw ta nga ordinaryo lang, kulang kaayo ta mga kasangkapan, dili kayo ta impressive sa mata sa tao. Sa ilang mata murag minus kay ta, salawayon kay ta, dili ta dalaygon ngadto kanila. Pero paglihok na nato, pagbuka na sa pagba, pagtuyhad na sa atong makamot, ba, dalay mo ng Diyos kahibulungan mga butang na hitabo. Amen. Because the Holy Spirit will enable us. All we have to do is rely on Him. Depend on the enablement of the Holy Spirit so that you can do what you cannot do on your own. Magsalig kita sa Holy Spirit aron makahimo kita sa mga butang nga kung kita lang dili nato mabuhat. Ug ang resulta mahimaya ang Ginoo sa ato kinabuhi. So gi-enable sila sa Ginoo sa Holy Spirit para makabuhat sila og ministry. Yeah. And then another verse before ko mag-wind up, gi-enable po sila sa Holy Spirit na mamatay. Kariyan sa Acts chapter 7 verse 55. Acts 7 verse 55. No man si Stephen. Si Stephen ang unang martir. Siyang unang sumusunod ni Kristo nga namatay para kaniya. Ingon ang 7:55, but Stephen full of the Holy Spirit. Si Stephen puno sa balaang espiritu. Niyahat nga to sa langit o nakita niyang himaya sa Diyos o si Jesus nga nagtindog sa tuo nga kamot sa Diyos. Verse 56, mingon si Stephen, tanawa, nakita na ko ang langit nga naabri o ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo nga kamot sa Diyos.
and this they covered their ears. No? Gitab katong mga tao dito nga namas-tamas kang tipin, lutos kanya na nampong sa ilang dalunggan, gisakitan siguro sila may, gikonbikto kay sila, pero imbis nga musanong, nagpagahi sila kasing-kasing, naninggit sila, yelling at the top of their voices, they all rushed at him. Verse 7, drag him out of the city, began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. Verse 59, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Tanawan mo, pag i-enable gani ka sa Holy Spirit, no? Kabangan ka niya, no? Gibato na ka ba? Kadugo-dugo na ka ba? Dungog na ka kaya? Bang liki na yung ulo ba? Himatsyo na ka ba? Pero makaampo pagod gyapon ka. No? Lord Jesus, receive my spirit. Unsa pa iyang sumpay sa iyang ampo? Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. Tiyaw ni mo na nga pag-ampo. Ay, wala pang Holy Spirit. Di ka kampog yung nana. Oy. Mamisti pa ka siguro. Manghulga pa ka. Bisag himatyo na ka. Manumpa ka. Pantay lang mo. Matay ko. Ano kalagon to mo. Sagunsay pa may pamulong. Kay maglagot ka. Masuko ka. Pero pag puno ka sa Holy Spirit, lahi kayo ang imong nilihukan. Mga igsoon. Milagrosog hapon ang nakahita mo. Ano mo siyang namatay na ka. Miraculous na klase sa kamatayon. It is a death that brings forth a powerful witness for the name of Jesus and His glorious work in a person's life. Mo na nga ni si Pablo sa iyang usa ka sulat, nag-ingon siya nga, ang pagkinabuhi mao kag Kristo, alang kag Kristo ang kamatayon kadaugan. Buhi kita para kita kang Kristo, patay kita para kita kang Kristo, buhi kita o patay, iya kita ni Kristo. Ingon na nga klase. Si Holy Spirit ang mag-enable niya na kanatong tanan mga igsoon. Hallelujah! Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Nahisgutan lang ko nato ni kay mao man ang kasaysayan sa Book of Acts, no? Para po mapreparar bang atong hunahuna sa any eventuality, no? Sa bisan unsa unya nga sangkutan sa atong ginabuhi kay wa man ta katag-an dili man tanan nato nga nag-ampo gud tagod nga panalanginan ta uban na ta sa Ginoo. No, pero it doesn't mean nga pag naipagluto, suwa na tang giubanan sa Ginoo. Kining giubanan kung gyapon ni sa Ginoo, bisag namatay na kung giabanan gyapon sa Ginoo. Pero nindot siya nga klase sa kamatayon kay giubanan man sa Ginoo. Pag problema gyud nimo mamatay ka nga wa ka uban ni sa Ginoo, kapangit gyud nimo ang tayon ba. Nindot tayo. Hallelujah. So, magsalig kita kay Holy Spirit. Sama sa mga una nga Kristiyano na simple lang, total dependence, total reliance on the Holy Spirit. Nagpagiya sila, nagpatambag sila, no? Nagpatabang sila nga mahimo nilang mga bagay-bagay para mahimaya ang Diyos. Nagpalipay sila, nagpa-comfort sila, no? Holy Spirit ilang misiligan para mo comfort kanila. Holy Spirit ang ilang gila saligan sa mga lakaw nila, wala sila naghimo mga action nga wala sila naminaw sa balaan nga espiritu o ang resulta kahimayaan sa Dios. Hallelujah. Amen. Ang resulta kahimayaan sa Dios. Ang resulta nga ikaduha paglambo sa bulaton. Pagsanay, pagkuyanap. Pagkuyanap kahit ni kaplag ba ning kuyanap ning daghan nakaabot sa lain-laing mga lugar ang maayong nga balita og daghang mga tao nakabalik sa tilan sa Ginoo, daghang mga kasimbahanan ang natukod ginamit ang simple nga mga kinabuhi. Ngayon for this year 2026, we are hoping, believing, trusting that God will extend His work, His glorious, powerful, miraculous work. Mga balay, mudaghang mga balay, madaghan ang mga tapok sa mga balay, daghang mga pamilya maninuod, daghang mga bana mu rise up, bubarog sa suds balay, ilang mga kapikas, mga asawa, magpaluyo kanila, daghang mga anak, first generation of Jesus followers sa ilang panimalay. Sila'y unang nangakabig. Dili sila magtalaw, mangisog sila, barugan nila, mag-lead sila og mga tapok, mga pag-ampo, mga pausa, pagpuasa, mag-lead sila og mga bisag dula, no? Fun times, no? Fun games. Ilang buhaton na. Simple nga pag mga lakang para maka-build relationship, no? And then, no, maka-receive sila og mga tabam kay Holy Spirit, mga word of knowledge, word of wisdom, faith, mensahe sa pulong,
nga dili malitok og mga interpret everything, mga gasa ni Holy Spirit. Mahitabo siya diya sa mga tapok as we continue to express and confess our dependence on the Holy Spirit for this year. Now, before I pray, basahon ako itong akong gibasa nga verse, usa ka verse di nga akong gibasa niya atong December 21 sa atong year-end celebration dito sa SMX. Kamo nga mga nagtambong gibasa na ko ni Romans 15 verse 13. Ingon ni, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So by the power of the Holy Spirit, this year, we will all overflow with hope. We will all overflow with peace, overflow with joy, overflow with love, overflow with grace, overflow with mercy, overflow with every kind of good gifts from the Lord. Hallelujah. Amen. Through our simple life, as we fully depend on the Holy Spirit. Just like the book of Acts, just like the early church, they were totally dependent in the Holy Spirit. Their reliance on Him was strong. Hallelujah. And so they fulfilled the assignment, succeeded in bringing glory to God. God bless you, karong buntag. Thank you, Father, for you will surely fulfill your promises for your people, that you will never leave us nor forsake us, that you will enable us, you will guide us, you will lead us, you will comfort us, you will stand for us as our defender and advocate. Thank you, dear Lord. Hallelujah. Let the name of Jesus be glorified through your people, O Lord God, through the BCC community that you are building and you are raising, God. To the leaders, Lord, I praise you and honor you for that. We give you glory. In Jesus' name, amen. And before we end our premiere, let us all together answer our huddle questions and share them with your team.